Hi sa lahat. Ang gagawin ko ngayon, magpapalit ako ng steering fluid at isi-share ko sa inyo kung paano ko nilinis. Ang history nito, based sa first owner at second owner, hindi pa ito napalitan ng steering fluid simula nung nabili hanggang ngayong 2025. So napakatagal na hindi ito napalitan. Kaya kung makikita nyo, marumi na ito o maitim na. Based sa mga nabasa ko tungkol sa pagpapalit ng steering fluid ay nakabase kung anong klase ng sasakyan ang ginagamit at kung anong klaseng steering fluid ang ginagamit. Pero sa general interval, sinasabi na 2 to 4 years or 50,000 km to 80,000 km. Yung iba naman nagpapalit kapag medyo nag-dark na yung kulay ng steering fluid nila or yung nawawala na yung pagka-transparent. Kaya naisipan ko magpalit ng steering fluid dahil naka-experience ako ng medyo matigas yung manibela o yung medyo hirap iikot. Based sa mga nabasa ko, ang recommended na steering fluid para sa bagets natin ay yung PSF-4. Pero ang steering fluid na ginamit ko ay yung Prestone. Disclaimer, hindi po ako nagpo-promote ng product. Dito, makikita nyo yung fluid life nito ay nasa 50,000 miles. So may idea na kayo kung kailan kayo uli magpapalit. So una kong ginawa rito, pinainit ko muna yung sasakyan ng mga around 5 minutes. Then ginamit ko ng mga around 10 minutes. Para mabulabog yung mga dumi doon sa steering fluid. Sunod, pinatay ko na yung makina, then binuksan ko na yung hood. Then nagprepare na ako ng container na pagsasalinan at tinanggal ko na yung takip ng steering fluid reservoir. Ginamitan ko ito ng oil extractor para makuha yung lumang steering fluid. Makikita nyo dyan na kulay itim ito o kulay toyo. So maduming madumi talaga. Kapag nasimot na natin yung steering fluid sa steering fluid reservoir, kung tutuusin, maaari pa tayong makapagpalabas pa ng steering fluid kapag in-start natin yung makina at ipinihit natin ng pakaliwa at pakanan ang manibela. Pero wag natin gagawin yon para hindi mapasukan ng hangin at para hindi ma-stress yung steering pump. So dito lang tayo sa reservoir magsisimot. Sunod, sinalinan ko na ito ng power steering fluid hanggang sa max level. After masalinan, ginamit ko muna ito ng mga around 2 days or hanggang sa maka 100 kilometers para humalo yung dumi doon sa bagong steering fluid na isinalin. So yun yung ginawa kong set na every 100 kilometers palit ng steering fluid hanggang sa pumuti o luminaw yung steering fluid. So after ng 100 kilometers na inandar o after 2 days, makikita nyo na umitim uli yung steering fluid. Bali ngayon, pang second time na papalitan uli ito ng steering fluid. Bali same procedure lang din doon sa una. Kapag unang bukas ng makina, painitin lang ito ng 5 minutes, then gamitin ng mga around 10 minutes para mabulabog yung mga dumi sa steering fluid. Then kuhanin ang lumang steering fluid gamit ang oil extractor. Then kapag naubos na yung laman ng power steering reservoir, magsalin uli ng bagong steering fluid. Then gamitin uli ng mga around 2 to 3 days or hanggang sa maka 100 kilometers para lubos na humalo yung dumi sa bagong steering fluid. So after uli ng 100 kilometers, makikita nyo na maitim pa rin yung steering fluid. So same procedure uli dun sa una.
na kapag unang bukas ng makina sa umaga, painitin ito ng mga 5 minutes, then gamitin ng mga around 10 minutes bago magpalit ng steering fluid para mabulabog yung mga dumi ng steering fluid. So ngayon, skip na natin yung iba para mabilis itong video natin. So bali nakaubos ako ng dalawang 946 ml na steering fluid. Then may natira pa para pandagdag. Bali naka 8 tanggal ako ng steering fluid at 8 lagay din ng steering fluid. So ito yung unang tinanggal. Makikita nyo dyan na napaka-itim o kulay toyo. So ganun din yung pangalawa, halos hindi nagkakalayo. Then sa pangatlo, halos ganun pa rin, halos konting-konti lang yung pinagbago. Sa pang-apat, halos medyo namula lang ng konti, pero maitim pa rin. Sa pang-lima, medyo luminaw na siya ng konti. Pero makikita nyo na meron pa siyang itim-itim. Then sa pang-anim, so konti lang din yung diferensya dun sa pang-lima. Mas luminaw lang ito ng kaunti. Sa pang-pito, medyo luminaw na ito. Pero mapapansin pa rin natin na parang meron pa rin siyang dark o parang dark red siya. Sa pang-walo naman, medyo okay na. Pero medyo mapula-pula pa siya. Pero okay na yan. Yung pang-walong salin, yun na yung final. At kitang-kita na yung pagka-transparent. So okay na yun. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.